din tong pastor, literal mo, binigyan ka ng regalo tapos hindi mo iningatan, ninakaw, di ba? Nawala yung gift mo. Ganon din ang kaligtasan. Kapag hindi mo iningatan, nagpalalo ka, pwedeng maiwala mo. Isa ito doon sa mga nag-comment sa ating video kahapon patungkol sa kaligtasan, na ang kaligtasan ay hindi po yan reward, yan po ay regalo. At tinignan ko ang kanyang profile at nakita ko nga siya ay member nung taong yon na nangangaral na ang kaligtasan ay reward, kaya pwede mong paghirapan. At ito po yung video na yan na pinost natin kahapon. At kung hindi mo pa napapanood yan at gusto mo makasunod sa topic na ito, ilalagay ko dyan sa comment section yung link para mapanood mo yung umpisa. Ayon sa iyong pananalita ay hindi kita papatulan dyan dahil yan yung kinasanayan nyo sa inyong leader. Pero natitiyak ko, kung ang mga anak mo ay magsasalita ng ganyan sa ibang tao at pagsalitaan ka din ng ganyan, naniniwala ako hindi ka rin magiging masaya. Kaya alam mo, sa pananalita pa lang, malalaman na, madidiscern mo na kung ang isang tao ay meron talagang Panginoong Jesucristong pinananampalatayanan. Dahil ang tunay na may Kristo sa kanyang puso, yan ay nagbabago ng buhay, pati pananalita. Now, ipaliwanag natin ang kanyang komento, ilagay natin sa literal, na kung ikaw ay binigyan ng regalo, ay pwede daw itong manakaw ng iba pag hindi mo iningatan. Ang tanong mga kaibigan, mga kapatid, sino ba talaga ang may hawak ng kaligtasan? Ang tao nga ba? O ang Diyos ang may hawak ng ating kaligtasan? But ye believe not, because ye are not my sheep, as I said unto you. Alam nyo bang ang hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi yan itinuturing na tupa ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil ito ang mga tunay na tupa ng ating Panginoong Jesucristo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam nyo, ang isang tunay na tupa, ang isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay naririnig at nauunawaan ang salita ng Diyos. At sabi po dyan, and they follow me. Yun ang totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yun ang totoong tupa ng ating Diyos, na yan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, naririnig yung salita ng Diyos, nakikilala ng ating Panginoon. Dahil lang isang taong walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay kahit na anong basa niya ng Word of God, kahit na anong pang pakinig niya ng Word of God, ay hindi niyan maiintindihan ng salita ng Diyos dahil wala pa siya sa pamilya ng Diyos. At kahit na ano pang gawin niya, ay hindi siya makikilala ng Panginoon at hindi rin siya susunod sa ating Panginoon. Kaya alam nyo, kailan lang ba natuto magbasa ng Biblia ang mga tao? Kailan lang ba talaga nanalangin ng tunay ang mga tao? Di ba nung sila ay talagang totoo nang sumampalataya sa ating Panginoon? Dahil bakit? Hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos nung wala pa tayo sa Panginoon. Sumusunod lang talaga tayo sa kalooban ng Diyos nung tayo ay nasa Panginoon na. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So dyan tayo magpo-focus doon sa komento ng isang member ni Ginoong Soriano. Sabi niya sa kanyang komento na kahit na ikaw ay binigyan na ng regalo, pag hindi mo iningatan yan, ay pwedeng manakaw yan. Kaya ang tanong ko sa umpisa pa lang ng video, sino ba talaga ang may hawak ng ating kaligtasan? Tayo bang sariling mga tao? O ang Diyos ang may hawak ng ating kaligtasan? Kaya nga napakalinaw dyan, ang totoong tupa, ang totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay nakikinig sa salita ng Diyos, naririnig ang mga pangangaral ng salita ng Diyos, nakikilala ng Diyos, at gumagampan sa kalooban ng Diyos. At hindi lang yun, sinabi dyan ng Biblia, binigyan din sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag ikaw ay dumating na yung takdang araw mo, meron kang eternal life dahil yan ay ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo na mararanasan pa yung kapahamakan sa impyerno dahil binigyan ka na nga ng eternal life at hindi ka na mapapahamak pa sa dagat-dagatang apoy. At anong kasunod dyan? And neither any man shall pluck them out of my hand. Hindi ka na maaagaw sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tunay na may hawak ng kaligtasan ay hindi tayo bilang mga tao, kundi ang ating Panginoon. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. You see, hindi lang ang ating Panginoong Jesucristo, maging ang God the Father ang nakahawak sa ating salvation. At ang sabi po dyan, no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ibig sabihin, no man, kahit sinong
sinong tao ay hindi kayang nakawin ang kaligtasan mo. Maging ang sarili mo ay hindi mo maaalis yan. Dahil doon sa konsepto na sinasabi mo na pag binigyan ka ng regalo ay pwede ang nakawin ng iba. Pwede talagang mangyari yan kung ikaw yung umahawak sa kaligtasan. Dahil tatandaan natin ang kaligtasang regalo ng Diyos sa atin. Hindi po tayo ang may hawak. Ang may hawak po ng ating kaligtasan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at yan ay hawak-hawak ng God the Father. Now, kung ikaw ito at meron ka ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang may hawak ng iyong kaligtasan ng ay ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yan, hawak-hawak din yan ng God the Father. At kahit sino man ay hindi maaagaw at maaalis ang kaligtasan sa iyo, maging ang sarili mo man. Dahil tatandaan mo, kung ikaw ang may hawak ng kaligtasan mo, hawak-hawak mo yan at aagawin sa iyan ng dyablo, mabilis lang talaga yung maaagaw sa iyo. Dahil bakit? Mangangalay ka dyan at mapapagod ka makipaghilahan sa dyablo. Hindi mo kakayanin ang puwersa ng kaaway. Pero alam mo ba na kahit na sino pa ang umagaw sa iyo dyan, walang makakaagaw niyan dahil yan ay hawak-hawak ng Diyos at hindi ang tao ang humahawak ng kaligtasan. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Alam mo bang nung ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ang gospel ng salvation ng bawat tao, at ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, that moment, that time, ikaw ay sinelyuhan na ng banal na Spirito. At alam mo ba kung hanggang kailan niyang sealed of the Holy Spirit? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yan ay sealed hanggang sa araw ng pagkatubos. Hindi yung pag ikaw ay nagkaroon ng konting kasalanan ay wala na naman ang Holy Spirit sa iyo. Hindi po ganyan na nangyayari. Ang nangyayari pag nagkakasala ang tao ay nagigrieve mo ang Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ay nakatira sa iyo, nananahan sa iyo, at hindi po yan umaalis. Pag yan ay tumahan na sa atin, we are born again in Spirit at tayo po ay konektado na sa Diyos dahil meron na tayong relasyon sa Diyos. Ang Holy Spirit ay nananahan na rin po sa atin. Hindi po yan umaalis, mga kaibigan, mga kapatid. Pero pwede mo pong mapigati ang damdamin ng banal na Spirito kung ikaw ay gagawa ng kabulastugan sa harapan ng Diyos. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia that we are sealed unto the day of redemption, hanggang sa araw ng pagkatubos. Kaya alam mo, kung ikaw ay hawak-hawak ni Jesus Christ at hawak-hawak ng God the Father, ikaw ay silyado rin naman ng Holy Spirit at kahit sino ay walang makakaagaw ng iyong kaligtasan. Kaya alam nyo, maling kaisipan yung mga naririnig nyo sa iba na ibig sabihin hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Hindi. Mali po yung ganyan. Ibig sabihin lang po, mga kapatid, pagdating sa salvation, hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Pero gagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay ligtas na, dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi doon sa John chapter 10 kanina na ang mga tupa ay nalalaman ng kalooban ng Diyos at nakikinig sa salita ng Diyos. At sa tagal ko po nangangaral dito sa social media, wala akong binabanggit ni isa man na okay lang na gumawa ka ng kasalanan mo. Dahil baka mamaya, pag ginagawa mo yan, ay hindi ka pa talaga ligtas. Hindi ka pa talaga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tunay na ligtas ay takot yan gumawa sa kasalanan at ang gusto niyang gawin ay ang paggawa ng mabuti. Kaya ang paalala ko lamang sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, wala ni isa sa atin ang may hawak ng kaligtasan. Ang tunay na may hawak ng ating kaligtasan ay ang Diyos. At yan po, ni isa, mga kaibigan, mga kapatid, sa buong sanlibutan, ni ang mga dyablo ay hindi kayang agawin ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin. Nawa naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.